Pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gawain mo ngayon?" "Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong uli ng Panginoon. "Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama," dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di ka niya sumpain." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. May mga dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas." Umuugong pa, halos ang salita nito'y may dumating na naman. "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, "Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay." Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibik. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibik. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siniyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibik. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibik. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila."
Sinabi ni Juan, "Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya hindi natin kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw mga kaparokya. Tara po, bagong linggo na naman, Lunes na naman, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Today, my dear friends, September 30, we celebrate the memorial of Saint Jerome, priest and doctor of the Church. Kilala siya sa kanyang gawain ng pag-translate ng banal na kasulatan mula sa Greek patungo sa Latin. Ang tawag dito sa translation na ito ay ang Vulgate. At mga kapatid, ang translation nito ng banal na kasulatan ang naging basis po ng mga translation ng kasulatan ng Sacred Scriptures sa mga tinatawag nating modern languages, including the vernacular o yung ating native language. No? Bakit? Bakit kailangan i-translate? Para mas madali pong pagnilayan, mas madaling maintindihan, mas madaling namnamin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sabi po nila, ito si Saint Jerome, he's not the usual jolly, happy pastor. Medyo brutal daw po ito, no? Diretsuhan magsalita, no? Brutally frank, ika nga. At sa pagdinilay natin ngayon, meron po kong na-research na 3 quotable quotes ni Saint Jerome. At magandang pagnilayan natin, bahagi ng ating paghanda sa mga araw na ito. Una, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Ang mahinang kaalaman sa banal na kasulatan ay mahinang pagkilala tungkol kay Kristo. Aba, oo nga naman. Ang bawat tagasunod ni Kristo, dapat kilala si Kristo. At ang pangunahing paraan para makilala natin si Jesus ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sapagkat mga kapatid, pinapakilala ng banal na kasulatan, hindi lamang po kung sino si Kristo. Pinapakilala din ng banal na kasulatan kung sino si Kristo para sa atin. At masasabi lang po natin na sino si Kristo para sa atin kung meron po tayong buhay, aktibo at mapagmahal na relasyon sa Kanya. Oo nga no, paano tayo magkakaroon ng banal, buhay, aktibo, mapagmahal na relasyon kung di naman po tayo nagbabasa ng banal na kasulatan? Kung ang Biblia po, pasintabi po sa halimbawa, ay dekorasyon lang po sa bahay. Kung ang Biblia po ay binubuksan lang natin sa mga select na mga panahon, aba ito po ay dapat bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay na makilala si Kristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pag nilayan nga natin to, sa tagal na po natin bilang Kristiyano, nabasa na po ba natin ang Bible? Alam niyo po, sabi daw po, in the lifetime of a Christian, of a Catholic Christian, you must have read the Bible already from cover to cover. Nabasa niyo po ba ang Biblia ng buo? Mula sa Genesis hanggang sa Revelation? Pero hindi lang po basta pagbabasa ha. Kailangan gamitin din natin ang banal na kasulatan para manalangin at magnilay. Magandang isipin to. Sana ba tayo umabot sa pagbabasa ng Biblia? Ano ba ang napala natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan? Don't just read the scriptures. Reflect on it and pray over it. Pangalawang quote galing kay Saint Jerome. Good, better, best. Never rest until your good becomes better and your better best. Sa pagninilay at pagsasaliksik ko, marami nang na-attribute itong quote na ito. Pero sabi nila, kasama daw si Saint Jerome sa nagsabi nitong quote na ito. No? Anong challenge natin? Keep improving. Stay curious. Matutong mag-level up. Magandang pag-isipan din. Nasa na ba ako doon? Good, better, o
best. Ang buhay ay paglalakbay at ang buhay ay tuloy-tuloy na pag-i-improve. Magandang pataasin pa natin ang antas ng ating kaalaman. Palalimin pa natin ang ating pananampalataya at pabungahin natin ng kabutihan ang ating buhay. Hindi makontento sa pwede na. Para sa Kristiyano, hindi pwede ang pwede na. Dapat nagle-level up. Good, better, best. Never rest until your good becomes better and your better best. Panghuli at pangatlong quote. Maganda to. Be ever engaged so that whenever the devil calls, he may find you occupied. Diba meron tayong kasabihan? Idleness is the devil's workshop. Real talk lang, minsan po pag wala po tayong ginagawa at wala tayong pinagkakabalahan, no? Kung ano-ano pumapasok sa ating mga kaisipan na hindi maganda. At hindi lang hindi maganda, nakapagpalayo pa sa atin sa Diyos. My dear friends, huwag natin bigyan ng opening ang masamang espiritu na pumasok sa buhay natin sa paggawa natin ng wala. Iba po yung walang ginagawa sa gumagawa ng wala. At mga kapatid, dapat palagi po tayong busy. Palagi tayong occupied. Hindi lang sa paggawa ng mga bagay, kundi sa paggawa ng kabutihan. Be always occupied, not just doing something, but doing something good. Maging busy tayo para kay Kristo. Maging busy tayo sa paggawa ng kabutihan. Ganda, no? 3 quotes galing kay Saint Jerome na magandang pagnilayan natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kilala ba natin talaga si Jesus? Nakakapagbasa, nakapagnilay, nakapagdasal ba tayo gamit ang banal na kasulatan? Pangalawa, good, better, best. Never rest until your good becomes better and your better, best. Palaging mag-level up, palaging mag-improve, palaging maging mabunga. Hindi lang para sa sarili, kundi para kay Lord. At panguli, be ever engaged, so that whenever the devil calls, he may find you occupied. Sana palagi tayong busy sa paggawa ng mabuti, maging busy sa paggawa ng mga mabuti para kay Kristo at para sa kapwa. Tara, let me pray for you and pray over you. Panginoon, nagpapasalamat kami sa biyaya ng banal na kasulatan. Salamat din po sa biyaya ni San Jeronimo, ni Saint Jerome, na nagtuturo sa amin na mas kilalanin, mas mahalin ikaw na aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nawa ang kanyang halimbawa ay magudyok sa amin na mas makilala ka, mas mahalin ka, mas palalimin pa ang aming relasyon sa iyo. At ito ay palaging makita sa aming relasyon sa bawat isa, lalo na sa aming kapwang nangangailangan. Hindi na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pag-isa sa ating pagdiriwang ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Meron po akong challenge, no? Challenge at konting plug. Meron pong tinatawag na Read the Bible in 1 year. Opo, Read the Bible in 1 year. Pa-plug ko lang. Isa sa mga pari ng Archdiocese of Manila, naging parish priest ko, si Father Ray Anthony Yatco, parish priest ng Immaculate Conception Parish sa Tayuman. Shout out sa iyo, Father Ray An. Every morning, may pinopost siya na Bible assignment na bababasa natin, at kapag yo'y binasa natin, bababasa natin ang Bible na 1 taon. O nga no, magandang resolution yon. Read the Bible in 1 year. Check nyo po yung kanyang Facebook, Father Ray Anthony Yatco, kung di nagkakamali. At check nyo po dun yung post niya kada umaga, yung Read the Bible in 1 Year Challenge. Nang sa gayon, tayo, mga Katoliko Kristiyano, mabasa natin ang salita ng Diyos. Tandaan ang salitang Bible, B-I-B-L-E, Basic Instructions Before Leaving Earth.
Maraming salamat po. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.